Hello guys! Hello Libra! Libra, tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. At ay general reading. So, last 2 weeks tayo ng December 2024. So, Libra, I hope na makuha mo yung energy na to. Okay? So, honor the masculine. Wow! Lalaki ka man or babae. May ma-encounter ka this last 2 weeks ng December na kailangan mong timbangin. Like, for example, father figure, kapatid na lalaki, pinsan, boss na lalaki, parang ganun. So, sinasabi ng baraha dito na kailangan mo ng understanding or kailangan mong maintindihan, patience, kasi pwedeng this last 2 weeks na to, alam mo yung parang may init yung ulo mo sa taong ito. Lalaki siya. Okay? So, nakikita ko sir dito na pwedeng mag-cause ito ng misunderstanding, pag-aaway, competition, sagutan, or pataasan ng pride. So, comment down below if you're resonated. And nakikita ko rin sir dito na makakaranas ka ng silent treatment from someone na sa masculine, lalaki. Kung babae ka, pwedeng sa asawa mo yan, boyfriend, sa tatay, sa tiyuhin, sa kuya, sa tito, sa anak na lalaki. So, may mga silent treatment ka na ma-experience. Okay. Ikikita ko sa'yo dito na if ever you're looking for support, mga tao na susuportahan ka sa mga ginagawa mo, this week, nakikita ko na mahahanap mo yung mga like-minded individuals. Mahahanap mo yung mga taong pare-pareho ng mindset mo. So, pare-pareho yung energy na pinopossess nyo. So, kung naghahanap ka ng kaibigan, posibleng makatanggap ka ng pakikipagkaibigan. Sa usaping trabaho naman, mag-iingat ka. Kasi kung makikita mo, yun yung sinasabi ko sa'yo, pwedeng maka-encounter ka ng mga sensitive, mga moody na lalaki ngayon. Kung yung boss mo is fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, mag-iingat ka kasi pwedeng makabangga mo siya. Okay, pwede kayong magkaroon ng misunderstanding, magkaroon ng gulo, or kung ano man na pwedeng mag-cause ng problema sa trabaho. So, ingat-ingat ka sa trabaho mo. So, bago tayo makipagsagutan, makipag-away, kailangan muna natin na isipin kung worth it ba to? Kailangan ko bang makipagsagutan sa katrabaho? Kailangan ko bang ipakita na mas tama ako? Dito sinasabi, pag-isipan natin ng maayos. Okay? Three of Pentacles. Nakikita ko sir dito na yun, diba? So, naku, wag kang makikipag-away, lalo na sa mga may negosyo, sa mga inuutangan mo, sa mga matataas na posisyon sa trabaho. Wag kang makikipag-away sa mga tao na yan kasi pagsisisihan mo yan. Lalo na sa loob ng trabaho. Kung alam mo na bago ka pa lang sa trabaho tapos pina-power trip ka, hayaan mo lang sila. Kasi, parang hazing mo yun eh. So, dito sinasabi sa'yo na patience. Sobrang patience ang kailangan mo. Libra. So, Seer, the Fool, and Empress, same energy sila. Nakikita ko yung new beginnings dito, new start. May posibleng lilipat ng company, magre-resign, lilipat ng career, lilipat ng bansa, lilipat ng residence, may bagong baby, may recovery ng health, may recovery ng relationship with a woman, parang ganon. So, prosperous yung energy na to. And nakikita ko na strong yung personality mo. So, kahit sinasabi dito na mag-ingat ka, but nakikita ko na pwede mo naman, kaya mo naman i-handle yung situation. Hindi ka naman tulad ng ibang tao na kailangan na kontrolin. So, yun. But, yun, temperance, kailangan mo ng sobrang pasensya dito. Magpasensya ka. Isipin mo na siya yung nagpapasweldo sa'yo. Parang gano'n. Isipin mo like, may tendency na like yun, pinapagilitan ka ng boss mo or pinapagilitan ng kung kanino. Isipin mo, siya yung nagpapasahod sa akin. Okay, so, konting tiis pa. Parang gano'n. Okay.
yung iba sa inyo dyan, if you're planning to work abroad or planning to work international, be patient kasi on the way na yung information na yan. So, wag tayong maging aggressive, wag tayong maging impulsive. Pasensyang kailangan natin kasi baka masira yung diskarte natin dyan. Okay, kasi konting issue lang, pwede nang palakihin yan, and pwede nang mag-cause yan ng problems. Okay? So, Justice card. And, wow! So, nakikita ko sa'yo dito na may good karma kang matatanggap. It's a good karma. Mayroong papabor sa yung hustisya. So, if ever may pinaglalaban kang kaso or hustisya, nakikita ko yung good karma, good result, pabor sa'yo. And yung mga trials, yung mga pinagdaanan mong pain, heartaches, losses, ay posibleng makarecover ka dito. At the same time, sa usaping pera, kung halimbawa naloko ka, na-scam ka, posibleng makarecover mo yung pera na yun. And luckily, nandito yung Wheel of Fortune. So, yung energy na to, alam mo ba yung energy mo na 16 until 31 of December, malapit na to sa 2025 eh. So, isang 31 siya, tas kinagabihan, diba? 1 na. So, sinasabi dito na magbabago yung lahat sa buhay mo. So, matapos lang ang taong ito na 2024, iikot yung Wheel of Fortune na para siyang iikot siya ng mabilis na pwedeng parang ma-amaze ka. Kasi yung mga nahang mong plano, nahang mong kagustuhan, dreams, goals, ay posibleng mangyari pa rin ngayong 2025. Okay? So, in 3 months, pwedeng in 3 weeks, so, bilangin mo lang. Pwedeng first week siya ng January, or pwedeng March. So, nakikita ko sa'yo dito na in 3. Pwede yung edad mo is 33, parang ganon, or 9 plus 3, parang ganon. So, sinasabi sa'yo dito na in 3 months, in 3 weeks, mayroong wish fulfillment ka sa usaping pera and then emosyon na posibleng mangyari. In 3 months, makaka-save ka na ng pera, na pwedeng makabayad ka na sa utang mo, may emotional healing. In 3 months, mayroong bago ka ng trabaho, nasa ibang bansa ka na, nasa ibang company ka na. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng Biraha. Thank you for watching. At ay para sa lahat ng mga Libra natin. Yun nga Libra ha, so huwag mong kakalimutan na bago matapos yung taon, huwag mong babanggain kahit na sinong lalaki dito, lalo na yung mataas yung posisyon sa'yo, sa trabaho, sa negosyo, lalo yung mga kliyente mo kung may business ka. Okay? Kasi napaka-importante yun. Okay? So, isipin mo na hindi ka kikita sa pakikipagtunggali. Okay? Thank you guys. Bye!